Si LaMelo ang pinalalabas ngayong problema sa Hornets dahil sa nakaraang game nila versus Raptors. Bago kasi yung mismong game, 78% probability na mananalo ang Toronto. Ang mga write-ups pa nga nun, dapat hindi manalo ang Hornets kontra Raptors. Siguro maraming yumaman nun sa Las Vegas. Sabi nga nila bilog yung bola kaso injured yung player. Pagpata kasi ng 8 minutes mark sa last quarter, biglang nilabas si LaMelo, lamang pa ng 10 yung Raptors. Pero pagkalabas ni LaMelo, nagkaroon ng 18-8 run para makapasok ng overtime. Nanalo pa yung Hornets. Hindi rin pinalaro si LaMelo sa extra minutes. Si Brandon Miller na nag-i-struggle din sa game, nilagay siya mula 4th until overtime. Meron naman si LaMelo na 14 points, 2 rebounds, 5 assists, 2 steals, kaso 6 out of 16 mula sa field. Based naman sa Hornets, kaya ibinangko si LaMelo sa last quarter dahil meron siyang injury. Monitor ang minutes niya dahil back-to-back games din yun. Kakagaling lang nila sa game versus Bulls na panalo naman. Ang magiging rason lang ng Hornets para bitawan si LaMelo, hindi yun sa mas nananalo sila ng walang LaMelo, kundi injury prone talaga si LaMelo. Mula nang bumalik siya dahil na-injured mula nung November 2 until November 14, hindi pa siya lumalagpas ng 30 minutes or hindi pa siya umaabot dun. Kaya nga minsan magkaiba yung kulay ng sapatos dito si LaMelo Ball para alam kung alin yung merong injury. Kontra Raptors, hindi dapat maglalaro nun si LaMelo dahil back-to-back game at nasa minutes restriction din. Pero dahil sa nangyaring nanalo ang Hornets kontra sa Raptors nang saktong pinalabas si LaMelo, naging big deal tuloy. Tumaas pa ang trade rumor sa kanya. Meron pang isang game na 10 points ang lamang 4 minutes mark versus Indiana Pacers. Pagpasok ni Colin Sexton at paglabas ni LaMelo, naibaba pa ng Hornets yung lamang sa 7 points. Winnable sana yon para sa Hornets kaso hindi na ibinalik si LaMelo sa game. Kahit pa merong 1 minute and 20 minutes ang natitira dahil mula nga nang bumalik si LaMelo galing injury, hindi na siya masyadong binababad sa last quarter dahil baka ma-injured na naman. Sa game naman ng Lakers at Pelicans, dinistroy ulit ni Luka yung New Orleans, another 20-point game sa first quarter pa lang pero hindi yan yung headline kundi yung rookie ng Pelicans. Di ko lang alam kung walang takot dahil zero fear yung nakalagay sa likod or mainitin lang talaga ang ulo. Mas marami pa nga siyang nakaaway kesa naipanalo ng Pelicans ngayong season. Nakainitan dati ni Jeremiah Pierce si Najee Marshall at PJ Washington. Dalawa na yan. Papatapos na ang game noon ng Mavericks at Pelicans, inasar pa ni PJ Washington itong si Jeremiah Pierce. Dun sila nagkainitan na sumugod pa itong si Najee Marshall. Buti hindi niya sinakal. Sumunod nun, si Dillon Brooks. Hindi naman siya yung kainitan ni Brooks, si Derek Quinn. Bigla na lang siyang sumingit. 3 na yon. 3 pa lang ang panalo ngayon ng Pelicans. Yung pang-4 or baka meron pa akong hindi nakita, si Jimmy Butler. Last game nila kontra Warriors. Nagkaroon ng extra motion ito si Jeremiah Pierce na hindi nagustuhan ni Butler. Nagkasagutan pa sila kaya nabigyan ng 2 technical kaya ejected pa sa game. Kahit yung isang refereeing lumapit sa kanila ni Butler, dinuduro na itong si Jeremiah Pierce dahil hindi na nagugustuhan yung mga sinasabi niya. Talagang maraming mura. So ito, nabasa ko lang to sa forum na nagsimula di umanong ayaw magpatalo ni Pierce sa mga player sa NBA ngayon mula nung inasar siya ni Ja Morant sa unang game sa season. Hindi rin nagustuhan ni Zion yung ginawa ni Morant sa kanilang rookie. Ito kasing welcome to NBA moment ni Jeremiah Pierce. Sabi pa ni Ja Morant noon sa interview, ituloy lang niya yung pagiging aggressive. Iba yata yung pagkakaintindi dahil sobrang aggressive ngayon. Kahit hindi kasali sa gulo, sumasali. Siya yung pinagsisimulan. Mukhang may papalit na rin kay Ja Morant. Yung pang-5 si Luka, muntikan pang ma-injured dahil sa extra motion din. Gusto siguro makita nitong si Jeremiah Pierce kung gaano kapogi si Luka kaya nakipag face to face. Muntikan ding ma-back-to-back technical at ma-eject. Dahil base sa rule, kapag 2 sunod na ejection, automatic suspension. Baka doon mawala ang Pierce niya. Next pang makakalabang kasi ng Pelicans yung Detroit sa susunod na taon. Si Isaiah Stewart sana yung ganyanin niya. Ewan ko lang kung hindi siya sugurin. Baka batukan pa siya kahit nasa labas ng court. Easy win para sa Win Angeles Lakers. 7-game winning streak na pala, mali ako last time. Wala pa si LeBron. Si Luka naman meron 34 points, 12 rebounds, 7 assists. Samantalang si Austin Reeves nasa 33 points, 5 rebounds at 8 assists.
Ang New Orleans pa may total na 20 free throws. Si Luka at si Reeves may combine na 20 free throw attempts. 14 kay Luka at 12 kay Reeves. Pero hindi sila free throw merchant, free throw bromance. Wala, hindi ko ma-rhyme kaya time.